Hello mga mi! Welcome back sa ating mini vlog. So for today's vlog, ito nga at kauuwi lang namin ni Adam galing school at nag-request nga agad siyang gumawa nga ako nung gimbap. So gumawa nga ako ng gimbap nung nakaraan at talaga namang nagustuhan niya. Kaya ito at nag-request siya. So yun nga at binilang-bilang ko muna nga ako ilan pa nga yung natira kong nori. So bago nga tayo mag-start ay magpupunas-punas muna ako dito. Gamit nga itong aking bagong multi-purpose cleaner na Sads. O kung di ka pa nakabili niyan mi, yung link ilalagay ko na lang sa comment section, pati na nga itong microfiber na ginagamit ko. Sa una ko nga gagawin dyan mga mima ay magpapakulo lang ako nitong hotdog or i-steam ko itong hotdog. So habang nag-i-steam nga ako mga minang hotdog, eto't liligpitin ko muna itong mga hinugasan ko nga kanina bago nga kami pumasok sa school. Madalas talaga mga mi ay nag-uurong na nga ako sa umaga bago pa nga kami umalis dahil sakto na rin naman ang oras ng ginagawa namin pagpasok at hindi na nga yung sobrang aga. So ito mga mi at malapit na nga maluto itong hotdog. Ini-steam ko lang talaga yung hotdog para nga mas lumabas yung juiciness niya. So ayan nga at may pa-shake-shake pa tayo ng kawali. Feeling chef lang, chari. So ito nga mga mi at kinuha ko pa nga yung ibang ingredients na gagamitin ko. So ayan, after nga maluto ay dito na rin nga pala ako magpiprito ng egg. So isang egg lang yung gagamitin ko dahil 4 na piraso lang naman yung gagawin nating gimbap. So yung paggawa ko nga mga mi nitong gimbap ay hindi nga perfect. Kasi naman sa sobrang excited ng mima nyo ay gumawa na nga ako kahit hindi nga ako nanonood ng tutorial mga mi. Kaya nga nung nanood ako ng tutorial ay nakagawa na nga ako at nun ko nga lang nalamang mali pala yung ginawa kong pagpe-prepare. But anyway mga mima, ito lang naman yung ginamit kong ingredients. Kung ano lang yung available dito sa fridge namin, ayun lang yung ginamit ko. So ito't gumamit lang ako ng 2 tender juicy hotdog, tapos cheese, tapos naglagay lang ako ng cucumber at saka ng egg. Matapos ko naman mga mima na mahiwa-hiwa na nga itong mga ingredients ay inayos ko na rin itong ating pang-roll. At syempre hindi makakalimutan yung rice. Regular rice nga lang pala itong gagamitin ko mga mima. At nilagyan ko nga lang yan ng vegetable oil dahil wala nga akong sesame oil. Dahil wala naman nga sa plano itong paggawa ko ng gimbap. At nagte-thank you nga ako sa aking friend na bimili ng nori. Kaya ito't napagawa nga ako ng wala sa oras. So ayan nga mga mi at nilalagyan ko nga ng rice. Dapat nga pala yung rice na yun ay hindi nakasagad dun sa may bandang unahan para nga maganda yung pagka-roll niya. Pati nga yung paglalagay ko na yan ng mga ingredients ay dapat pala nasa gitna yan. Pero ito nga't pinag-iipon-ipon ko nga lang siya sa gilid. Pero okay pa rin naman mga mima dahil na-roll ko pa rin naman siya ng maayos at natuwa pa rin naman yung mga anak ko sa naging resulta. At syempre, nagustuhan din nila yung lasa. Napakadali lang din naman itong gawin mga mima kahit ano naman ay pwede natin gawing gimbap. So ito nga yung epic fail na gimbap pero masarap. So ayan mga mi, after ko nga mabilot itong 4 na piraso kong nori ay i-slice ko naman to para ma-serve na nga sa akin little boss amo na kanina pa nga nag-aantay. Syempre medyo nainip siya dahil nga sinasamahan nga ng pagbablog ng kanyang vloggeries na mami. At ito namang mga nilalagay ko sa baunan ay para yan sa 2 anak ko at kay daddy para nga matikman nga nila. Si daddy kasi hindi pa ito natitikman. At ito namang nakaplato ay para nga kay little boss amo. So ayan at itatabi ko nga muna itong aking nagawa at isa-serve na nga natin ito sa ating judge. So, paano mga mima? Hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Kita-kita ulit tayo sa next vlog. Thank you for watching. Bye!